So, ayan, susubukan ko na siya dito sa kalan. Natatakot din ako kasi baka mamaya pumutok siya. Bumili kami ng kettle kasi hindi na kami nag-electric kettle dahil ang lakas sa kuryente. Tapos, nag-iinit kami ng tubig sa kaserola. May spout naman siya, kaya lang ang daming nasasayang na tubig pagka isasali na siya dun sa maliit na thermos na binili ko rin. Kaya bumili ako ng ayan, ang kapal ng bubble wrap kasi babasagin to. Dahan-dahan lang na hindi para madali rin siyang uminit. Guntingin mo kaya, wag mong punitin, kaya kami gunting. Dahan-dahan lang, sige, huwag ka magmadali. Take your time. Lupitin mo pa rin. Para mas gumawang ilabas. Ay, talaga yung maggunting. Ayan. Hindi. Mga adult yun Pause mo muna yan. Yan. So, ito na ito. Buksan natin. Parang talagyan ng ano yung tumutunog? May panghar. Yung yung pamigil, yung tumutunog. Ito ay borosilicate glass. Yung hindi siya mababasag kahit na isa lang natin siya sa mainit stove top. Hindi naman siya ganun kakapal, pero dito ba yan? Ano pa rin siya? Oo, kasi parang pamigil yata. Kung ano ba maglalagay ka ng tea, sa loob yata siyang lalagay. Ay, hindi dito nga. Paano? Basta yun. Ayun, nasa labas yung pinaka wire. Hindi, nakasabit siya dito, ganyan. Isasabit mo yung wire, abutin mo siya. Yan. Pag halimbawa, gagamitan mo siya ng tea para pamigil dun sa mga leaves. Yan. Susubukan natin to sa stove top kung talagang heat proof siya. Ganda, no? So, ayan, susubukan ko na siya dito sa kalan. Natatakot din ako kasi baka mamaya pumutok siya. Pero ito ay borosilicate daw, so kaya niya ng stove top. On na natin yung kalan. Ayan. So, mapakita ko sa inyo na kumukulo siya dyan. Pero hindi ko na siya aantay ng full video kasi medyo mahaba rin yan. Ang laman nito is 1.8 liters. Nilagyan ko lang siya ng more than 1 liter, siguro mga 1.2 liters para yung isang thermos namin na 1 liter ay mapuno, and then meron pa ako matimpla na isang cup na pangkape ngayong umaga. So, yung ginagamit ko kasi dati pang pakulo, ito, yung spout na gano'n na maliit, lumiligwak pa rin yung pinaka tubig niya pag sinasaring ko. So, nasasayangan ako doon sa tubig. Kaya, naisipan kong bumili ng kettle. So, ito nga nakita ko, napaka-aesthetic niya. Kaya, itong borosilicate ang binili ko. Huwag lang sana mabasag agad. So, ayan. Nakasalang siya, continuous. Medyo may nakikita na akong init doon sa pinakababa niya. Kasi parang na yung tubig. Ayan. Pakita natin mamaya yung pagkulo niya. So, ayan. Slightly boiling na siya. May mga maliliit ng bubbles. Ayan. Malapit na siyang kumulo.
Ang kagandahan nito guys, hinawakan ko to. Hindi siya masyadong, mainit siya pero nahahawakan. Pwede mo siyang hawakan. So, ayan. At this point, kumukulo na talaga siya. At umuusok na yung pinaka-spout niya. Ito, nahahawakan pa rin siya. Pero, gagamit ako ng basahan para hawakan siya syempre. So, papatayin ko na siya. Ayan, kulong-kulo na siya. Ayan, pinatay ko na. Gagamit ako ng basahan para safe. Kasi baka mabitawan ko. Pero nakahawakan siya. Diba? So, ayan. Salin ko na siya. So, ayan. Ito yung aking kape. So, ayan. Nakakulo na tayo. Hindi ko napupunuin. And ito yung 1 liter na thermos. Ayan, pwede ko na siyang hawakan. Diba, mas madali na magsalin. Tipid na rin sa kuryente. Kasi ang lakas pala sa kuryente talaga ng electric kettle. Oh, yan. May sobra pa. Kasi hindi ko pinuno yung aking pwede ko na siya punuin. Sobra pa rin. So, ayun lang po. Sana nakatulong sa mga nagbabalak bumili ng itong borsilicate. Borsilicate kettle. Bili na kayo. Maganda siya. Mare-recommend ko siya na safe naman. So, ayun. Thank you for watching po. Please subscribe to our channel. Bye!